Ayan. Itong ano na 'to, itong content na ito ay ni-request ito ni Bungo 'no, na reakan ko. So, salamat Bungo para sa topic. Okay. Ang issue, si Makagago nagkaroon ng, sinerban siya ng warrant, 'no, bench warrant daw di umano. Tapos, itong warrant na ito ay dismiss na daw. Pero sinerb pa rin sa kanya. Dahil dito, nakaramdam ng stress at anxiety yung kanyang nanay na ospital. So, ito, tignan natin no, kung anong sabi niya. Nasa Napolcom ako bukas. CIDG Laguna, magkakaintindihan tayo bukas pero hindi ako magpapaareglo. Huwag niyong ipilit kasi lalo ko lang dadagdagan ng reklamo sa inyo. Imagine niyo, pulis kayo tapos hindi kayo marunong man lang mag-fact check. Ano yan, basta na lang kayong may ma-presentang papel kahit 2025 pa yon. Dismiss na yon. Hindi nyo pa alam. Bukas dala namin ng mga documents sa Napolcom. Ang saya mo pa kanina, di ba? Nakakaawa talaga tong bansang to. Imagine niyo si IDG ganyang gumalaw. Grabe, still in disbelief. Paano na yung mga taong hindi afford ang abogado? Ano to, kulong na lang? Bahala na? Grabe. Nakakalungkot. Diyos ko Lord, God bless the Philippines. Maraming salamat, Commissioner Kalinisan. Dami rin kasing talagang mga Pinoy na nakakaranas ng ganitong pangyayari. Kaso, wala silang boses. Ito na, tulungan tayo. Okay, so ayan. Yan yung pinost niya. Tapos, nag-post din siya nito, no? Yung patunay niya na na-dismiss na. Ayan, napakalaki ng funds nyo. Hindi kayo marunong mag-check. Babalikan ko kayo ha, sisiguraduhin kung may managot. Balita ko marami na daw kayong ginaganito. Mga hindi lang makasalita kasi mga walang-wala. Wala pang pang-abogado, walang pera, kawawa naman ang mga tao sa inyo. Nagkamali kayo sa akin, hindi ko kayo tatantanan. Bibigyan mo ako ng warrant, kita mo nang dismiss ang kaso ko. Bukas tayo sa Napolcom. Sasampal ko to sa inyo. Okay, ito yung details niya, no? Okay. Ayan, kailan pa ito? Wala naman nakasulat kung kailan, no? Nasa ano yan nasa October 2025 pa, no? Okay. So nung October 2020 hindi. Ito ayan permanently dismissed. Bakit naging permanently dismissed? Kasi nagkaroon ng amicable settlement doon sa complainant at saka si Makagago, no? Sabi ang kumbaga ibig sabihin yung okay. Bali basically yung private complainant yung nag-complain sa kanya, nag-file ng motion to withdraw ng information. Tapos ma-dismiss yung kaso alleging that he and the accused have already amicably settled the instant case. So yun, nagkasundo na sila. Pero meron ditong caveat to. The court notes however that the motion to withdraw information does not bear the conformity of the public prosecutor. It is a basic principle that all criminal actions are prosecuted under the direct and control of the public prosecutor. Thus, without the conformity of the public prosecutor, the motion to withdraw information is denied. O na-deny siya, no? Pero kahit magkagayon man, nevertheless, sabi, okay, bakit na-deny pala? Na-deny kasi yung motion to withdraw kasi hindi naman walang manifestation na yung public prosecutor ay pumayag na ma-withdraw yung kaso against MG. Pero magkagayon man, sabi dito, nevertheless, the defense counsel manifested that the parties have already amicably settled this case. So ibig sabihin, nagko-confirm no yung ang tawag dito, yung complainant, sinabi ng complainant, yung private complainant na nagkabati na kami, nagkaayos na kami nung ni Makagago. Tapos sabi naman ni Makagago, yung depensa, nagkabati na kami, yes, no? Tapos dahil diyan yung public prosecutor na nagsampa na ng affidavit of desistance yung private complainant. Ibig sabihin tumitigil na siya sa pagkakaso. At pinayagan na ito ng public prosecutor. Kaya ayan permanently dismissed na yung kaso. At dahil diyan, yung cash bond o yung bail na binigay ni Makagago para sa kalayaan niya, binalik sa kanya 48,000, no? So ngayon,
dun sa sa video ni Makagago. Okay, dito muna tayo, balik tayo dito. Ayan na, malinaw ha. Dismiss na yung kaso kay Makagago. Ayan yung branch 100 ng Antipolo City, no? Okay, ayan, pumunta siya sa CIDG, tapos ayan, sa Napolcom, at sabi niya, "Salamat po Commissioner Kalinisan at sa Napolcom. Hindi lang rin sa akin nangyari ito. Sa napakarami pa nating mga kababayan, sinwerte lang talaga ako kasi may pang-abogado ako. Kawawa yung mga walang-wala. Yung tipong i-serve sa'yo yung warrant pero dismiss na ang kaso without fact-checking." Okay, doon sa video ni Makagago, meron akong napansin doon. Ang isa sa napansin ko doon, bakit siya pinagbabayad ng 40,000? 'Di ba? Kaya medyo something fishy. Ang pagbabayad ng 40,000 di umano, kung totoo man na may ganyan, hindi sa pulis 'yon. Hindi pulis ang maniningil noon, kundi yung court mismo, no? Tapos ano yung pananagutan ng mga pulis dito? Okay, so ito meron akong in-interview na abogado, matagal na siyang nakakasama natin, no? Ngayon, makakasama natin siya ulit. Okay, ito 'yon. Ayan. Hello, good morning. Hello, HQ. Kung naalala nyo si HQ, kung matagal na kayo dito sa channel na ito, si HQ ay nakakasama na natin dati, no? Pero this time, abogado na siya. Dati kaklase ko lang siya, ngayon abogado na siya, no? Anyway, Ma'am HQ, no? Si Makagago, nakatanggap siya ng warrant, no? Alam mo na yung background na pag-usapan na natin kanina. So may pananagutan ba yung mga pulis sa nangyari na ito? So ang facts of the case niyan is that first and foremost, yung warrant niya no longer hindi na pala valid kasi dismissed na yung case. So yung dismissal ng case is from desistance siguro ng private complainant. Tapos however, even though na-dismiss na siya, baka na-enforce pa rin nung police yung warrant kasi nasa warrant nasa nila yan, nasa system nila yan. So so malamang magagalit ka kasi winaran ka, wala ka na palang kaso. First and foremost, may tinatawag kasi tayong presumption of regularity in the performance of duty. Hindi automatically liable ang mga officers, ang mga police officers, public officers because of this na inarrest nila yung someone if with the belief na meron naman talagang warrant. Kasi paano ba natin nalalaman? Kasi sa tawag dito, sa criminal justice system, kapag si judge nag-issue ng may nagkakaroon kasi ng executive determination of probable cause. Tapos nagkakaroon ng judicial determination of probable cause, 'di ba? Pag naka-executive determination, tataas sa court. Pag sa court tumaas doon, ka-judicial determination, mag-i-issue si judge ng warrant of arrest. Ay, wait lang. Sorry to cut you off, no. Ang lumabas pala sa kanya ay bench warrant. So, may probable cause na. Okay, may probable cause. Oo. Pag ang bench warrant kasi, it means hindi ka naka-attend May previous warrant ka na rito yes. 'Di ba? Kaya may lumabas na bench warrant. So, wala talagang, as a general rule, hindi naman siya meant to vex or to harm yung person during that time. So, hindi naman siya liable. I mean, hindi liable yung mga police officers. Unless they acted in bad faith. Yan yes. Yung exception, oo. Tapos, or merong gross negligence sa kanila. That's the only time. Dapat yung negligence must be gross. And yung bad faith must be an evident proof of bad faith. That's the time that they can face administrative and criminal or civil liabilities. But as a general rule, they are not, may presumption yung pag-serve nila ng warrant na yon. May presumption siya ng regularity. Ibig sabihin ng presumption of regularity para sa mga nakikinig, no? Ibig sabihin, pine-presume na yung ginawa nilang pag-serve ng warrant ay in order at saka valid. No? Ibig sabihin yan, kailangan patunayan ni Makagago, if ever, na in bad faith yung pagkakano. Ibig sabihin, alam ng police na wala nang visa yun, sinner pa rin nila. Oo, kasi under the law kasi, pag merong presumption
the burden shifts dun sa kabilang party to negate that presumption. So, ang presumption of regularity in the performance of duties, given yan. It's incumbent nga, tama. Incumbent sino sa other party kay, to prove na there is bad faith, there is there's negligence on their part, or talagang it's meant to harm him. Yun. Yes. Papasok ba dito yung Article 19 ng Civil Code na in the performance of duty? Okay, wait lang ipapakita ko sa inyo yung Civil Code na ano niyan, na provision, no? Yes, ang civil code kasi is that every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Good faith, So, yung sa jurisprudence kasi, ang sabi nila, the elements of that, kasi yan yung part ng abuse of right doctrine. So, it Yes. encompasses yung 19, 20, 21, magkakasama yung mga yan. Yes. The element of that is, first, there's a legal right or duty. May right ka talaga. Pero, yung right or duty mo, in-exercise mo in bad faith. And then, nung in-exercise mo siya, meron kang goal, may intent ka of prejudicing or injuring another. Yes. So, applying the foregoing, if the police officer arrested them pursuant to the warrant and ineffective na pala siya, ang presumption kasi under the law palagi is that there's good faith. Good faith. So, yes. It is incumbent upon the other party to prove that there is bad faith. Yung bad faith kasi is that kailangan i-show na it is meant, yung nga sinabi, it is meant for the sole intent of prejudicing or injuring another. To cause harm, no? To cause harm. Yes. Okay, last na to, Attorney HQ. Supposing na sumama siya dun sa sa warrant ay sa nag-i-issue ng sa nag-serve ng warrant na yon. Tapos nakulong siya. Supposing din na in bad faith yung police. Arbitrary arrest, arbitrary detention, mag-a-attach ba? Ang arbitrary detention, kasi 'di ba ano 'yan? Dalawa 'yan, arbitrary detention or illegal detention. Yes. Illegal arrest. Oo. Kasi first and foremost, i-delineate muna natin yung concept na 'yan. Ang arbitrary detention kasi is committed by a public officer or employee who detains a person without legal grounds. So, mag-a-attach siya kapag na-detain siya, nagpumunta siya doon, and then there is no legal grounds, currently walang legal grounds to deprive him of his liberty. That's when arbitrary detention will attach. So it will still go down kung in good faith ba yung nag-aaresto sa kanya na hindi niya alam na wala na palang wala na palang tawag dito. Oo. Visa yung warrant na yun. Kasi under the law naman meron din na tawag tayong illegal arrest. Yung pag pinapunish mo yung person na pag ina-arrest mo yung person or detain mo without legal authority, or yun naman mag-furnish ka ng information na ililid mo sa arrest, parang siguro citizen arrest mo siya, yung tao na yon, pero wala namang justifiable ground. Now, yan naman yung isa ring pwedeng mangyari doon. Pero in case yung mga officials ginawa yan and then walang justifiable grounds, they can be arbitrary detention ang tawag dyan under the revised penal code. Yes. O yun, attorney, maraming salamat, no? Thank you for gracing us with your time, no? Kasi alam kong busy ang mga lawyers, no? I'm very thankful dito sa opportunity na ito. Okay? Oo, thank you. Recording. Thank you. Yeah, and good luck dito sa program mo. I wish you the best. Thank you. Sige. Narinig niya yung pinag-usapan namin ni Attorney HQ, no? In itself yung ginawa ng mga pulis na pagse-serve ng warrant kay Makagago ay hindi naman, not necessarily illegal, no? Magkakaroon lang, magigive rise lang ng ng liability, administrative at saka criminal
dito sa mga pulis na nag-serve ng warrant na yan, kapag ginawa nila yan in bad faith. Paano yung bad faith na tinatawag? Ibig sabihin, alam nila na hindi na valid yung ano na yon, yung warrant na yon, pero sinerve pa rin nila, no? Sinerve pa rin nila. So, kung magsasampa si Makagago ng kaso na nakaangkla dito sa Article 19 ng Civil Code na ayun nga, dapat act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith, kailangan niyang patunayan na in bad faith yung pulis na ginawa niya. Pero, well, ang good faith at bad faith ay laging state of mind, no? Ibig sabihin, nasa intensyon ng tao yon, no? Pero it doesn't mean na hindi yan mapapatunayan, na mahirap yan. Mahirap patunayan, yes, pero it doesn't mean na hindi mapapatunayan yung bad faith na tinatawag. Oh, knowing that no, pwede ba magsampa ng kaso si Makagago? Yes, pwede, no? Pwede yang maging administrative, ibig sabihin pwedeng maapektuhan yung karir nung kung sino mang si IDJ yung nag-cause nung pagse-serve ng warrant na yan. Or pwede yang maging civil liability, ibig sabihin magbabayad ng damages yung mga ano na yan. Kasi tignan nyo, di ba? Na-hospital yung nanay daw ni Makagago. Or pwedeng maging criminal yan. Paano magiging criminal? Katulad nga nung sinabi ni Attorney HQ, kapag ka nag-amount sa illegal arrest, no? Yung nangyari, hindi naman na-aresto, di ba? So anong masasabi natin diyan para maiwasan nyo yung ganyan? Kung sakaling nakatanggap kayo ng warrant sa isang kaso na alam yung dismiss na, ihanda nyo yung decision ng case nyo para maipakita nyo na dismiss na nga yung kaso, no? Huwag kayong magpapanik agad at huwag kayong sasama. At ito tandaan nyo ha, yung warrant ay pwedeng iserve yan kahit hindi mo dala yung papel. Kung merong personal na information yung arresting officer na may warrant ka, no? Okay, pwedeng ipapakita, nasa rules of court yan eh. Yung sinasabi ko, pwede pa rin gumana yung warrant of arrest kahit hindi dala-dala yung papel ng warrant, no? Ito, basahin natin to, no? Rule Section 7 ng Rule 113 sa arrest, no? Basahin natin. Okay, ito. Ayan. Sabi dito, no? Method of arrest by officer by virtue of warrant, no? The officer need not have the warrant in his possession at the time of arrest, but after the arrest, if the person arrested so requires, the warrant shall be shown to him as soon as practicable. Ayun, so kahit hindi dala-dala yung warrant of arrest na physical na warrant, yung papel, no, pwede pa rin mag-aresto yung mga officer. Bakit? Kasi you cannot expect na yung isang pulis ay dala-dala niya lahat ng warrant sa kanya, no? Dala-dala niya lahat ng warrant of arrest sa kanya kasi parang napaka-counterintuitive naman yan na nakita mo yung aarestuhin mo pero wala kang dala-dalang papel, hindi mo na-arestuhin. Di ba? Ulit, hindi naman napaka-unreasonable na dalhin ng pulis lahat ng libo-libong warrant of arrest na nasa database, no? Kaya pwede kang mag-aresto pag walang physical na warrant, no? Hindi ibig sabihin na wala kang dalang physical na warrant, walang valid na warrant, no? Anyway, yan lamang po, no, yung ating topic ngayon, no? Okay, may laban ba si Makagago if ever? Meron. No? May laban ba yung mga pulis na nag-serve ng warrant? Meron din naman, no? Okay, so yun lamang po, no. Maraming salamat.